Kaugnay niyan, ibinida ng Philippine Air Force ang kanilang air at land assets sa kanilang ika-68 anibersaryo sa Clark Air Base, Pampanga. Kabilang na dito ang SF-260, C-130 cargo plane at ang pinakabagong medium airlift na eroplanong C-295. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasama, si Waywaya Makalma, live via phone patch. Princess, ipinagmalaki ng hukbong panghimpapawid ang kanilang naging accomplishment sa nakalipas na 2 taon. Ito ang ibinida ng hepe ng Air Force habang ang ika-68 anibersaryo na may temang matatag na bagwis, dangal ng bayan, lakas ng sambayanan. Ito ay nakatulong anya dahil sa mga dagdag ng air assets ay tumaas ang kanilang flying hours. Ayon kay Air Force Chief Lieutenant General Jeffrey Delgado, umabot na sa 28,179.6 flying hours ang nagampanan na ng mga piloto mula sa 21,741 sorties ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sila ay nakapag-transport din ng umaabot sa 83,809 na pasahero na may 5,593,012 pounds na cargo ang matagumpay nilang naihatid. Nakatulong ito anya sa mga misyon ng Air Force sa kanilang territorial defense, pagsuporta sa panahon ng kalamidad sa kanilang isinasagawang humanitarian assistance at disaster response noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda at Ruby sa Eastern Visayas, maging ang all-out offensive na idineklara ng AFP laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao. Ibinida pa ng Philippine Air Force ang kanilang mga bagong air assets kay Pangulong Aquino at maging sa publiko. Kabilang na dito ang assets sa dumating gaya ng medium lift wing na C-295, 7 refurbished Huey UH-1 helicopters at ang 2 Bell 412 combat utility helicopters. At ang mga iba pang eroplano nagpakitang gilas kanina ay ang mga SF-260 jet, C-130 cargo plane na kung saan dito nagpakitang gila sa mga paratroopers at tumalon mula nga sa C-130 plane at ang Fokker F-27 aircraft at ang mga Sokol at rescue helicopters. Kasama din ipinakita ang mga land assets ng Air Force mula sa mga tangke de guerra hanggang sa mga gamit pang humanitarian. Dagdag naman ni Delgado na madami pang matitinding hamon ang kanilang haharapin sa hinaharap, ngunit sila ay nangakong mananatiling dedikado sa kanilang mandato upang idepensa ang ating teritoryo at ang bawat Pilipino. Siniguro ito ng hepe ng Air Force na kanilang gagampanan at pangangalagaan pa ang ating bansa. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat ang buong hukbong panghimpapawid sa kanilang Commander-in-Chief sa suportang ibinigay sa kanila simula nang siya ay naging Pangulo ng bansa. Ito ay dahil sa support na ibinigay para sa kanilang modernization program na ito ngayon ay nararamdaman na ng bawat piloto ng Air Force. Kaya naman, magagampanan na nila ang kanilang misyon. Ngayon lalo't nagbigay na sila or inilatag na nila ang kanilang Flight Plan 2028 na kung saan dito nakasaad ang mga plano nilang pagdagdag pa ng mga bago at modernong air assets, radars at iba pa. Narito naman ang bahagi ng talumpati ni Lieutenant General Jeffrey Delgado sa Clark Air Base, Pampanga. A huge amount of these missions were conducted in support for territorial defense, security and stability, with the rest for humanitarian assistance and disaster response, and as well as force level command and control. We ably supported offensive against the BIFF and other lawless elements in Mindanao and of course in other parts of the country. We also successfully deployed the Mobile Disaster Response Unit to Samar when Typhoon Ruby struck in December of 2014. Today, as we face more complex challenges, we remain committed and dedicated to duty to defend our territory and our people. Our sorties in the western borders help strengthen the arm of our diplomats by providing them with critical information. Communities can count on the Air Force being there whether the challenge comes from the peace or those from the fury of nature. We work hand in hand with other stakeholders to provide the whole-of-nation approach to addressing national security concerns. At para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma.